Hollywood TV. Halos alas 6 na noon, at nawala ang kaunting ningning ng araw nang magsimula itong lumubog, ngunit maliwanag pa rin ito at sapat na ang taas sa kalangitan, upang lumikha ng mga nakamamanghang anino sa gabi, kung saan matatanaw mula sa sahig hanggang kisame ang salamin na bintana ng terrace, na matatagpuan sa pangalawang palapag ng eleganteng Gonzales Mansion. Ang katahimikan na bumabalot sa mansyon kanina ay napalitan ng tunog ng mga excited na boses na nagpaplano para sa Grand Ball. Ang nakaupo sa solong sofa na tila eleganteng trono ng isang hari ay si Alexander Gonzales na komportableng nakaupo sa malambot na unan, mga papel sa kamay, hindi pinapansin ang kaguluhan sa paligid. Sa tabi niya, nakaupo sa parehong eleganteng single sofa, na tila trono na nilikha para sa isang reyna ay si Clarissa Gonzales. Ang kanyang itim na buhok ay may bahid ng ilang hibla ng silver, at ito ay ginawang eleganteng chignon. Ang kanyang gulugod ay tuwid na parang royalty habang nakaupo sa sofa na may natural na estilo, at kakisigan na taglay pa rin niya sa kanyang edad. Siya ay walang alinlangan na isang reyna. Sa modernong Victorian sofa, nakaupo ang Gonzales Brothers, 6 na tao lang ang kayang tumanggap ng nasabing upuan, na ginagawang magkasya ang magkabilang braso ng sofa para magkasya silang 8. Sa gitna ng sofa, nakaupo ang panganay na kapatid, hawak-hawak si Faith sa kanyang mga bisig, habang ang iba naman ay nakipagtalo na kunin din ang baby. Ngunit tumanggi si Ethan na isuko ang baby na humagikgik sa paglalaro ng kanyang tiyuhin. Ang tagpong nakapaligid sa akin ay bumalot sa aking puso na may tenderness. Napakaganda ng sandaling iyon, napakagaan ng loob, na sa ilang sandali ay hiniling ko na ang sandaling iyon ay magyelo ng walang hanggan. Gayunpaman, ang aking hiling ay hindi maaaring mangyari, ngunit ayos lang dahil ang pag-iimbak ng mga ito sa loob ng aking memorya ay higit pa sa sapat. Bumalik ka Miss Beatrix, susukatin ko ang balakang mo. Ang tunog ng boses ng Modest ay nagpabalik sa akin sa mundo. Nawala sa ere ang bakas ng mga iniisip ko habang nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga at ginawa ang utos niya. Excellent dear. Sa wakas, bulalas ni Madam Stella nang matapos niyang sukatin ang aking vital statistics. Matapos isulat ang mga detalye sa loob ng kanyang journal, hinayaan niya itong magsara. Ang mga mata sa shade ng warm honey ay sumilip sa kanyang hindi pangkaraniwang mga pilik mata. Si Madam Stella ay isang magandang babae na may matataas na cheekbones, isang perpektong chiseled nose, at maliit na matambok na labi. Nasa mid-40s na siya pero mukhang mas bata pa siya kaysa sa totoong edad niya, na parabang umiinom siya ng tubig mula sa lihim na bukal ng kabataan. Naningkit ang mga mata niya habang pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa, tapos pabalik sa ulo ko na parabang subject ako sa isa sa mga experiment niya. Si Madam Stella ay isang kilalang fashion designer, isang connoisseur sa paglikha ng mahuhusay na masterpiece tulad ng ball gowns. Na-i-feature siya sa iba't ibang fashion magazine na pinupuri ang kanyang natatanging talento na maaaring ilabas ang pinakamahusay sa kanyang mga kliyente sa sandaling masuot ang kanyang nilikha. Nabasa ko lahat ng tungkol sa kanya sa isang magazine. Nakita ko ang mga sample ng kanyang kahangahangang likha at dapat kong sabihin na ito ay nakakalaglag pa nga, tunay na isang mahusay na nilikha na nagmumula sa babae ng fashion. Ang lahat ng kanyang trabaho ay kamangha-mangha, ngunit mayroong isang solong partikular na nilikha niya ang namumukod-tangi sa iba. Ito ay ang beaded off-shoulder virginal gown na reyna ng Cordova ay nagsuot sa araw ng kanyang kasal. Ethan, it's now my turn, let me hold baby Faith. Kanina mo pa siya hawak ng straight 5 minutes. Huwag kang makasarili. Sandaling naputol ang pag-iisip ko ng iritadong boses ni Caleb. No, ang natanggap niyang tugon. Nang dumapo ang tingin ko sa kanya, parang gusto niyang sakalin si Ethan. Kinagat ko ang ibabang labi ko, pinipigilan ang tawa na kumawala sa mga labi ko, ang cute talaga ng kapatid ko. Si Faith na kumakawag-kawag sa mga braso ni Ethan, ay patuloy na nakatingin sa tiyuhin na nanlalaki ang mga mata dahil sa curiosity. Hayaan mo akong hawakan siya Ethan. Pumasok si Ryle. No, give her to me, ako ang pangalawa sa pinakamatanda. Si Sky ang nakikipagtalo. Tumikhim ang master of the house. Sa isang pagkakataon, tumigil ang kaguluhan. Tuluyan ng binitawan ni Ethan si Faith at nag-aatubili na ipinasa ito sa pangalawa sa pinakamatanda. Labag ito sa kalooban niya, ngunit hinayaan pa rin niyang hawakan siya ni Sky na may maasim na ekspresyon sa mukha. Si Sky bilang pagganti ay mukhang tuwang-tuwa, ganito ang ekspresyon niya na parabang nanalo siya ng $1,000,000 sa isang lottery. Itinabi ni Papa Alexander ang mga papel na hawak niya, at inilagay sa ibabaw ng glass table sa harap niya. Gusto kong pagandahin mo ang aking daughter. Umiling si Madam Stella, hindi ko kayang gawing mas maganda pa ang isang dati ng magandang babae na, Mr. Gonzales. Kahit magsuot siya ng basahan, maagaw niya ang atensyon ng karamihan. Truly a diamond of the first water.
Bulalas niya. Gumapang ang init sa aking mga pisngi, na naging kulay pulang-pula. Hindi ako makapaniwala na pinuri lang ako ni Madam Stella, isang buhay na alamat sa industriya ng fashion. Napangiti si Papa, kahit papaano ay mukhang nasisiyahan siya. Then bring out the best in her, Stella, talented kang babae, at alam kung anong disenyo ang magbibigay sa kanya ng pambihirang hitsura. I will do my best, Mr. Gonzales. Sagot niya, na mula ang pisngi, kumikinang ang ekspresyon ng mata. Mukhang may hot si Madam Stella para sa tatay ko. Dahil sa kahihiyan ay tumalikod ako. Kinagabihan, sumama sa amin si Madam Stella sa hapunan. Ipinagpatuloy ni Papa ang pagtalakay sa mga detalye tungkol sa gown na isusuot ko para sa grand ball kasama niya. Ito ay isang off-shoulder, na may bahagyang pabulusok na neckline upang mapahusay ang aking pinong collarbone, sabi ni Madam Stella. Gusto kong magmukhang phoenix ang gown niya sa shade ng Hellfire, gusto kong lumitaw si Beatrix na parang simbolikong ibon na maluwalhating bumangon mula sa sarili nitong abo, makahulugang sabi ni Papa Alexander, may mga nakatagong kaibuturan sa kanyang mga salita. Ang kulay ng apoy ay magiging isang nakakabigay puri na shade sa makinis na balat ng alabastro ni Miss Beatrix, Mr. Gonzales. Sumang-ayon si Madam Stella, sabay tingin sa direksyon ko habang patuloy na humigop sa kanyang wine glass. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ko kay Papa na magpahinga ako ng maaga. Si Faith ay natutulog na sa crib, at kailangan kong ilipat siya sa kama kaya pumayag siya. Binigyan ako ni Madam Stella ng isang nakakasimpatsyang ngiti, habang ako ay umalis sa aking upuan. Bago umakyat sa kwarto ko hinalikan ko si Papa ng good night, and so my brothers. Maaga o huli kailangan nating bitawan ang ating nakaraan, at magpatuloy na lang. Minsan mas mabuting huwag na lang alalahanin ang nakaraan. Iyon ang pumasok sa isip ko noong nakahiga ako sa aking kama kasama ang aking daughter sa tabi ko. Sa wakas ay bumigat ang aking mga mata, ipinikit ko ang aking mga mata, hinayaan ang aking sarili na maanod sa matamis na antok na may matamis na ngiti sa labi ko. Kahit anong mangyari, tumakbo ka lang. Huwag na huwag kang lilingon. Ang kanyang mga salita ay dumating bilang malupit at mabangis, ito ay hindi isang pagsusumamo kundi isang utos. Hinanap ng kanyang mabigat na nakatali na mga pulso ang aking mga kamay na mahigpit na nakagapos sa aking harapan gamit ang isang lubid. Ang kanyang mga daliri ay pilit na gumagalaw sa lubid, pinuputol ito ng isang piraso ng basag na glass na nagawa niyang makuha sa ground. Mapanganib na madilim, ang maputlang liwanag ng buwan ay sumilay sa abot tanaw habang pinapanood ang nakakatakot na eksena habang kami ay lumuhod sa lupa, inaagaw ang pagkakataong makatakas habang wala ang mga kontrabida. Ang mga punong nakapalibot sa lugar ay hindi mukhang mga puno, ngunit naglalakihang halimaw laban sa bahid ng maputlang liwanag ng buwan. Siya ay walang pasensya na nagpupumiglas na isuklay ang tipak sa lubid, bumubulong ng hindi matalinong mga sumpa sa ilalim ng kanyang hininga, hindi napapansin na dumudugo na ngayon ang kanyang mga daliri sa pagod. Please hindi kita iiwan, hindi sa ganito, mahinang bulong ko, nakikiusap na sumama siya sa akin, habang umaagos ang luha sa pisngi ko na parang talon na walang katapusan. No, makinig ka sa akin, kailangan mong tumakas. Papatayin nila tayong dalawa kung hindi, kailangan kitang iligtas. Mabangis niyang bulong, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sobrang inis. No, please wag mo akong hayaang gawin ito please. Ang aking mga balikat ay hindi mapigilan, ang tahimik na luha ay patuloy na umaagos sa aking mga pisngi. Hinding-hindi kita pababayaan. Mula sa di kalayuan ang tunog ng isang mahaba, malakas, malungkot na sigaw na binibigkas ng isang hayop, isang aso, o marahil ng isang lobo, hindi ko lubos na sigurado kung alin tunog nagbabala, ito ay nagpadala ng malalim na panginginig sa aking naninigas na gulugod. Napalunok ako ng mariin habang pilit niyang tinatanggal ang aking pulso, isang nakakapagod na gawain na sa tingin namin ay napakahirap gawin sa loob ng maikling notice. Ang lubid na nakatali sa aking mga daliri ay bumabaw ng malalim sa aking laman, na nagpapamanhid at nanlalamig sa aking mga daliri. Kung dumating ang mga nanghuli sa amin, at natuklasan ang aming plano ng pagtakas, tiyak, bibilis ang aming kamatayan. Natatakot akong nag-isip, alam na kami ay papatayin ng maaga. Ang maputlang liwanag ng buwan ay nagdulot ng anino sa kanyang gwapong mukha kaya hindi niya ito kayang basahin. Hindi siya nagpakita ng kahit katiting na senyales ng takot sa kabila ng matinding panganib na aming kinalalagyan. Promise me hindi ka nalilingon okay. Tumakbo ka lang please, humanap ka ng tulong. Promise, I will be fine. Walang alinlangang napuno ng takot ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Kumakalat ang pangamba sa buong katawan ko, at gumagapang sa aking mga buto. Malalim ang paghinga ko at hirap na hirap. Ang pag-iisip ng pagtakas mag-isa at iwan siya sa likod ng takot sa akin. Please promise tumakbo ka lang, huwag kang lilingon. Naramdaman niya ang pag-aatubili kong sundan siya, lumambot ang boses niya na pampatibay loob. Sa wakas, naputol ang lubid, nahulog ito sa isang bunton sa lupa na parang loop ng ahas.
Ang tunog ng mabilis, nagmamadaling mga yabag na papalapit ay nagpaka-hysteric sa akin. Bilisan mo tumakbo, utos ng lalaki, parang desperado ang boses niya. Bumangon ako, patuloy pa rin sa pag-agos sa pisngi ko, ang mga luhang akala ko ay titigil na. Mahal kita. Mahina siyang ngumiti habang sinulyapan ko siya. Huwag na huwag kang lilingon. Bulong niya na nagpatriple sa akin o umalis. Nang hindi lumingon, gumapang ako sa kakahuyan, idiniin ang aking mga daliri sa aking labi at pinipigilan ang hikbi na gustong kumawala. Nakatakas siya. Ang galit na boses ng isang lalaki ay tumaas sa dilim ng mapagtantong wala na ang lugar na aking inuukupahan. Bilis! Hanapin mo siya, utos niya. Ang takot niyang kasama ay nagmamadaling pumunta sa kakahuyan para habulin ako. Mas idiniin ko ang aking sarili sa makapal na palumpong habang ang nakakaawang tunog ng isang lalaking umuungol sa sakit ay pinupuno ako ng dalamhati. Ang lalaking tumulong lang sa akin ay binubugbog na, nakagapos pa ang pulso which made it imposibleng lumaban siya. Nakahandusay na siya ngayon sa lupa, bugbog, binugbog, at duguan. Sa liwanag na nagmumula sa liwanag ng buwan, nakita kong naglabas ng punyal ang kontrabida mula sa kanyang bulsa. Walang ibang salita, nilaslas niya ang malamig at matigas na metal sa likod ng lalaki. Nagising ako sa ingay ng sigaw ko. Tumutulo ang butil ng pawis sa aking noo. Ito ay isang panaginip. No, ito ay isang bangungot pero parang totoo. Masyadong matindi ang emosyon kaya nagdududa ako kung panaginip ba talaga ito. O isang alaala. Nang dumapo ang tingin ko kay Faith ay nanatili pa rin siya sa kanyang mapayapang pagkakatulog. I'm glad na hindi siya ginising ng sigaw ko. Sigaw ng grandfather clock, 3:00 pa lang ng umaga. Alam kong hindi ko na mapipilit ang sarili ko na matulog ulit, ang bangungot ay nag-iwan ng hangkag na kahungkagan sa akin na hindi ko na lang pinansin. Ang memorya ng panaginip ay napakalinaw, ngunit ang tanging misteryo ay ang mukha ng lalaki. Ito ay isang malabo. Sinilip ko ang mukha niya ngunit wala akong nakitang imahe na magpapaalala sa akin kung ano ang hitsura niya, naiwan akong naiisip kung ano ang posibleng hitsura niya pagkatapos kong magising. Siya ay isang matangkad na lalaki, na may malalawak na maskuladong balikat, at ang buhok ay kulay ng warm honey laban sa maputlang liwanag ng buwan. Iyan ang mga detalyeng natatandaan ko, ngunit hindi ito gaanong nakatulong ngayon. Sumandal ako sa headboard at ipinulupot ang mga braso ko sa unan. Nang dumapo ang mga daliri ko sa pisngi ko, nagulat ako nang mapansing nabasa na ito ng luha. Naiiyak ako sa pagtulog ko. Napalingon ulit ako sa tanong ko sa sarili ko kanina. Panaginip lang ba ito o alaala ng nakaraan kung nawala? Ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa abot tanaw, na nagbibigay sa kalangitan ng magandang tanawin na parang isang makapigil hiningang larawang tuwid mula sa isang magandang painting. Napapanood ko ang eksena sa katahimikan dahil ito ang pinakamagandang gawin pagkatapos ng mga portal sa Dreamland na sumara. Ngayon ang pinakahihintay na Grand Ball, kung saan ipapakilala ako ng aking ama bilang Beatrix Gonzales, ang heiress ng Gonzales Chain of Business. Dapat masaya ako, sabi ko sa sarili ko. Pero kahit paano ko pasayahin ang sarili ko, hindi nito naaangat ang mood ko. Marahil ang malaking responsibilidad na naghihintay sa akin ang nagdulot sa akin ng seryosong bagay. Ang dakilang kapangyarihan ay nangangailangan ng malaking responsibilidad. Natatakot akong mabigo ko ang inaasahan ng aking ama. Dumapo ang tingin ko sa natutulog na anghel sa tabi ko, at napangiti ako agad. Wala akong hindi gagawin para sa anak ko. Gagawin ko kahit ang pinakamahirap na bagay para sa kanya. Nawala agad ang pag-aalala ko nang dumapo ang tingin ko sa malaanghel niyang mukha. Lumuhod ako sa tabi ni Faith at inakbayan siya. Napapikit ako habang dinadama ang init niya sa balat ko. Before I knew it, nakatulog na pala ako. 8:00 na ng umaga ngunit ang Gonzales heiress ay nakakulong pa rin sa kanyang kama at humihilik. Binabawi ang tulog na nawala sa kanya noong araw na iyon. Sa baba, maririnig ang pagmamadali ng mga katulong habang naghahanda sila para sa Grand Ball na magaganap ngayong gabi. Ang mga tauhan ng sambahayan ay nagmamadaling paroon at parito habang ginagampanan nila ang mga gawaing iniatas sa kanila. Daan-daang bilog na mesa at ilang upuan ang maayos na nakaayos sa loob ng malaking silid. Sa itaas ng kisame, naka-install na ang mga naglalakihang chandelier para bigyan ang silid ng perpektong liwanag. Si Alexander Gonzales, na nagmamasid sa mga pag-aayos ay hinila mula sa kanyang pag-iisip mula sa boses ng mga tagapaglingkod, na nagpapaalam na may dumating na bisita. Lalong lumalim ang pagkunot ng kanyang mga templo. Ngunit nang matuklasan niya kung sino yun, nawala ang ngisi na nagpadilim sa kanyang mukha. Napalitan iyon ng malawak na tagumpay ng ngiti na nagpakinang sa kanyang matingkad na mga mata. Dalhin mo si Mr. Anderson sa loob ng library, sabi ni Alexander sa katulong at lumipat sa kanyang library. Pagkapasok niya, umupo siya sa kanyang komportableng leather chair. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng library at pumasok ang kanyang bisita. Anong nagdala sa iyo dito Mr. Anderson? Tanong niya nang hindi nag-abala na batiin siya ng mga kaaya-aya.
Nang hindi sinasabi sa kanya na maupo, inokupahan ni Anderson ang komportableng leather na upuan sa tapat ng kanyang modernong office table. I made up my mind, Mr. Gonzales. I shall accept your offer. Malungkot niyang sagot. Isang galit na ngisi ang nakaplaster sa kanyang mukha. Ano ang nagpabago ng isip mo, Mr. Anderson? Si Alexander Gonzales ay binigyan siya ng isang mausisa na sulyap. Ang libangan ay may maliwanag na ningning sa kanyang mga mata. Ang kotse ko ay ninakaw at ganoon din ang suitcase ko. Wala na akong natitira kundi tanggapin ang alok mo. Sagot niya na ikinangiti ni Alexander sa kaloob-looban sa naisip. Tama siya, masaya na nag-isip si Alexander. Tama talaga, na ang kanyang biktima ay kusang darating sa kanya. Well, then Mr. Anderson, welcome to the Gonzales Mansion. I will print the contract for you to sign tomorrow. Naglakad si Gabriel Anderson patungo sa pinto. Nasa kalagitnaan na siya nang tawagin siya ni Alexander. Obligadong tumingin sa kanyang bagong employer, huminto siya at lumingon sa direksyon niya. Bilang bagong employer mo, I only have one strict rule that you should follow. Nawala ang amusement na nagliwanag sa mga mata ni Alexander. Napalitan na ito ng matalim, nagbabala na liwanag na nakasisilaw. Care to tell me that strict rule, sir, so I could warn myself in the future. I dare you not to fall in love with my daughter. Ngumuso si Gabriel. Not gonna happen. Napaisip siya habang umiiling na parang hindi makapaniwala. Never, Mr. Alexander, sambit niya, at tumungo sa labas ng pinto, hindi alam na siya ay lulunok ng kanyang mga salita mamaya sa gabing iyon. At dito na po, nagtatapos ang part 21 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.